Unahin natin si Dr. Love para magbigay ng kanyang mensahe. Salamat, Mama Carla. 26 anyos ka na, di ba? Sa Amerika, Alex, di ba, pagdating mo ng 18 anyos, pipilitin ka na ng mga magulang mo. Lumabas ka na sa bahay. 26 anyos ka na, sobra-sobra na. Siguro dapat itong panahon na ito, paghandaan mo na yung plano mo sa buhay mo kung may plano ka. Kasi hindi pwedeng palagi ka na lang sasabit-sabit sa bahay ng uncle mo. Mabuti ka ngayon, bumukod ka na. Di ba? Pero, paano ka bubukod kung wala kang regular na trabaho? At hindi po pwede sa buhay natin dito, yung minsan may trabaho, minsan wala. Kailangan natin consistent ang pagtatrabaho. At hindi tayo po pwedeng uminom ng alak nang wala tayong regular na pinagkukunan ng pera. Di ba? So, magiging katawa-tawa tayo sa mga barkada natin kung palagi tayong umaasa sa bigay o hingi ng alak. Pero ang unang dapat mong pagtuunan ng pansin, Nardo, ay ang mga pangarap mo sa buhay. 26 anyos ka na. Ano ang mga pangarap mo at ano ang paraan mo para maabot ang mga pangarap na ito? Pag ikaw palagi na lamang pakukuya-kuya-kuy, maghihintay ng biyaya ng Diyos, walang mangyayari sa'yo. Mas sasabihin ko pang gusto ko yung pag-ugali ni Mang Benito na sa edad niyang ito, na mukhang mahina ng katawan, nagtitinda pa ng sisiw na pinapatay mo naman. Di ba? Merong sa Bible, merong sinabi na kapag daw sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mong kaliwa. Pag hiningi sa'yo yung polo shirt, ibigay mo pati jacket mo. No? Hindi natin yata ma-accept yun. Ano? Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Ano ibig sabihin? Let's be humble. Let's humble ourselves. Huwag tayong gumanti ng masama sa kapwa natin. Kaya natin yun. Anak tayo ng Diyos kung may Diyos sa buhay mo. Amen. Maraming salamat, Dr. Love. Doktora Camille, yung wag pagdaramdam. Okay. Alam nyo, ang isang tao, meron tayong tinatawag na social responsibility. At pag sinabi nating may social responsibility dito, ibig sabihin, tayo, kahit na sinong taong makasalamuhan natin, di ba automatic, pag matanda, nire-respeto. Kay kamag-anak, kay kakilala lang na nakita natin, kumisan dumaan lang. Di ba kumisan pag nakita natin, sabihin, ay good morning po. Di ba mga ganon. Ngayon, pag ang isang tao, walang tinatawag na social responsibility, may tendency na sila yung magiging antisocial. So, ano yung magiging antisocial? Ibig sabihin, sila yung tipo na maaring pag ibang tao, pag matanda, automatic wala silang pakialam. Pero pag yung mga kapwa nila nakasundo nila, yun lang yung gusto nila. So, pwedeng pag naging ganito, anong mangyayari? Ang pagsisinungaling, nagiging regular para pagtakpan kung ano yung mga kakulangan nila. Mga pagsisinungaling para sa ganun, pagtakpan kung ano yung ginagawa nilang hindi maganda. At pagsisinungaling dahil kasi para masaktan yung ibang tao. Dito nakikita natin, kung napapansin nyo, hindi natin parang pagtitim, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Diba? Nakakalito. Pero, ano ang nagagawa pag hindi nagsasabi ng totoo? Ang mga taong di nagsasabi ng totoo, sabi nga nila, 1 minuto lang na paniwalaan mo yung pagsisinungaling mo. 1 minuto lang, yung utak mo maniniwala talaga. Yung totoong, yung sinabi mong pagsisinungaling, totoo na. Kaya napansin nyo, sasabihin, hindi, ganito. At kumbinsido sila na hindi ako umiinom, hindi ganito ang ginagawa ko, or hindi talaga, wala akong ginagawang masama. Pero, ang tao, may konsensya eh. So, babalik sa inyo yan. Pag kayo ay talagang nakonsensya sa mga ginagawa nyo, doon yung makikita,
babalik at babalik yung mga conflicts na yan, yung mga problema na yan. Pag tumanda kayo, pag nagkaroon kayo ng realization, ano nga ba? Bakit ako nagkakaganito? And it can lead yung tinatawag nating depression. Kasi baka huli na ang lahat na pag nagsisi kayo, wala na yung taong dapat nahingan nyo ng tawad. So bigyan nyo ng pagkakataon na ayusin ang sarili nyo para kung meron kayong dapat ipagpatawad, kung meron kayong dapat ihingi ng sabihin na natin ng pag-apologize o mag-sorry kayo, gawan nyo ng paraan na maging maayos kayo. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Attorney Lorna Kapunan, kayo po. Mama Carl, alam mo yung kantang Bless the Beast and the Children? Merong kantang Bless the Beast and the Children. Bless the Beast and the Children. Gusto lang ba? I love it. Okay. Okay. For in this world they have no choice. They have no voice. Di ba? Sino pong kumanta? Ako. Okay. Diba? Oo. Bakit may kantang ganun? Bakit yung kinanta yun? Kasi, bless the beast and the children. Yung mga animals, tsaka yung mga bata, yung mga sanggol, walang kalaban-laban sa mundo. Inosente yan. Ang ginawa mo sa sisiw na yan, sa goldfish, mali, morally, at saka under the law. Di ba? Bakit? Meron tayong batas, Animal Welfare Act of 1998. Yung tinatawag na cruelty to animals. Anong ibig sabihin nun? Cruelty, yung maltreatment, or torture. Siguro yung chicks na yun, yung mga chick na yun, nung tinatanggal niya isa-isa, torture yun. Or miski na hindi niyo pinatay, mamamatay yun. Sabi nga ni, sa lamig, no? Or inosente yun, walang kalaban-laban. Pwede kayong, ako na lang magkukulong sa inyo kasi miyembro ko ng People for the Ethical Treatment of Animals. PETA. Ako po yung advisor noon. Ako na magkakaso sa inyo. 30,000 pesos. Ang penalty dyan ay 6 months to 1 year and 30,000 pesos. Hindi lang yan. Yung ginagawa yung sa isda din, ganun din. Pero meron yung destruction of property, miski na hindi animals, pag property ng iba at sinira nyo, either revenge or galit or laseng or whatever the reason, pag hindi nyo property at sinira nyo, ang tawag dyan malicious mischief. Meron rin niyang penalty sa batas, imprisonment of up to 30 days tsaka fine ng 40,000 pesos. Yan. Sinabi ko lang yon kasi isipin nyo na yung ginagawa nyo may legal consequences, may kaparusahan yan sa batas. So bago kayo mag-isip ng revenge, isipin nyo na ang kapalit niyan ay kulong. Ganon din sa inyo, kasi sabi nga nila, love begets love. Mamahalin kayo ng pamangkin mo, kung mamahalin mo rin, magmamahalan na lang kayo. Huwag na lang isipin yung ano kayang gagawin ko dito, palalayasin. Lumayas na nga. And congratulations, Emmy, stepdaughter ka lang, pero nakita ko yung pagmamahal mo sa stepfather.